Na-headshot ka sa Valorant. Reason mo lag. Nag-restart ka ng PC pero ganun pa rin. Puro ka dahilan. Baka naman may isang pinakadahilanan kung bakit naglalag ang PC mo. Yung GPU or CPU mo is sobrang init na. Kaya ang solusyon mo dyan, thermal paste. Hindi siya toothpaste. Okay? So, hello po mga bossing, part 9 unboxing series, thermal paste edition. So, bago ang lahat, bago ma-build ang buong PC, kailangan may knowledge ka sa maintenance ng PC mo. Which is, kapag umiinit na, napapansin mo na naglalag, namamatay ng kusa, nagre-reach sa 100 degrees, kailangan mo na magpalit ng thermal paste. Kasi kailangan na niya mag-toothbrush. Charot. Kailangan mo na ng thermal paste dahil ito yung magpapalamig or yung magsiseparate sa init ng CPU na gumagana sa PC mo, syempre. And papaalala ko lang kung kailan ka huli naglagay ng gusto ko lang paalala rin sa'yo, kailan ka huli naglagay ng thermal paste. Kailan ka huli nagpalit ng thermal paste? Ako, tulad ko, 2020, around June din or May yata, June or July ng 2020, nagpalit ako ng thermal paste which is from Arctic. Pero ano na siya, MX5. Ngayon naman, after 4 years, ito naman yung gagamitin ko, MX6 from Arctic pa rin. Pero ito para sa bagong PC build na. And kung may matitira man dito, kasi ang ginawa ko is 8 grams. Kung may matitira man, I think meron. So, it's time na rin na yung build ko na i7 4th Gen 4770 is, of course, papalitan ko na rin. Mag-replace na rin ng thermal paste. Dahil nung time na yun, ng 2020, simula 2014 to 2020, around 6 years na nakalipas, sobrang init talaga na. Yung video editing ko, naglalag na, hindi na siya smooth. And, nung time na yun, uso yung Call of Duty Warzone. Nag-try ako maglaro. Grabe, umaabot sa 100 degrees Celsius. Talaga. Kahit nga idle pa lang eh. Ano na siya, 60 to 80 idle pa lang yun. Tapos pag uminit pa yung kwarto, umaabot siya ng 90. So 80 to 90 talaga. Idle pa lang yun. So nung nag-research ako, ang suspecha is mainit yung CPU dahil wala ng thermal paste. And backstory lang nun, yung thermal paste nun is, alam niyo yung pulbo. Parang pulburo na siya. As in, pag katanggal ko ng anong tawag doon, ng CPU cooler, yung ano pa yun, stock cooler pa yun eh. Pagkatanggal ko, durog na kagad. Wala na. Bakal to bakal na siya. So, nung nag-reapply ako ng thermal paste, ayun, nalamigan na siya. So, less lag, no more lag, wala nang restart ng PC, smooth na siya. So, kung ikaw naglalagang PC, hindi rason yan para mag-restart o para sabihin mo wala kang aim or sabihin mo naunahan ka may headshot. Check mo muna, kailan ka huli ng thermal paste. Okay. I know maraming thermal paste na available dyan, like yung merong budget, merong mid budget, merong talagang pricey yun, talagang mahal ang talagang mga branded talaga na thermal paste. Kahit alin naman yung bilhin nyo doon, okay lang. As long as kung low budget yan, i-check nyo muna kung hanggang kailan lang tatagal yon, tapos mag-re-apply ka. And kung yung pinakamahal naman ang binili mo, for sure tatagal yan ng taon. Ito nga MX4, yung MX4 na binili ko from Arctic, 2020 until 2024, okay pa yung Intel i7 ko.
As in, smooth pa rin siya. Yung temperature niya nasa 30 to 40. Nung bagong lagay ko yun, nasa 25 siya. 25 degrees. So, ngayon, 2024, nasa ano na siya, 30 to 40. Depende na sa temperature ng kwarto, syempre. Ayun. So, wala akong ibang cons para sa Arctic. Kasi okay naman siya for me. Nagwo-work siya. It serves a purpose sa thermal paste, sa cooling. So, yun lang guys. And please take note, kung ikaw ay magbibuild din, kung AIO man yan or CP air cooler, please make sure na wala na siyang plastic. Okay? Walang plastic bago malagyan ng thermal paste. Kasi sayang yung thermal paste na ilalagay mo sa plastic. Wala siyang effect. Hindi siya lalamig. Hindi siya magko-cool. Mainit pa rin yung temperature ng CPU mo. So, tingnan natin anong ready, action. So, tingnan natin ano ang laman nito. Anong kasama niya. So, meron siya ditong pala. Ayan. Pampahid. Ayan. Meron siyang pampahid dito, guys. So, ito yung spreader. Thermal paste spreader. So, para hindi mo siya kakamayin or hindi mo siya iikot-ikot yung air cooler. So, mukha siyang syringe. Yan. So, mukha siyang syringe. Mukha siyang panturok. So, yan. Kung mainit ulo mo, yan. Saksak mo dito. Para lamamig ulo mo. Kung mainit banga mo, yan. So, ito siya guys. From MX6 ng Arctic. So, I think nga siya. Magagamit ko kasi for sure meron siyang dot may 4 na dot. Meron siyang 4 na dot. Pag-aaralan natin kung para saan siya. Siguro yung isang dot nito is equivalent ng isang application. So 2 grams maybe. Then ayan, dahil 4 siya, 2 times 4, 8. So 8, total of 8 grams. Siguro lang And ayan, so 4 na piso yung pwedeng lagyan. And guys, this is the best unboxing sa lahat. Wala siyang manual kasi ang nakalagay rito, you have to scan this QR code. You have to scan this QR code para sa manual, sa online manual mo. Ayan siya. Scan nyo lang siya. Paano siya apply or ano yung mga do's and don'ts. So, I forgot the old packaging pero naalala ko rin, kailangan kung gusto mo ma-check yung authenticity ng product, kung talagang Arctic siya, meron siyang QR code, then you have to scan it and it will show you, it will verify you na siya, authentic. So, ang sabi rin dito, scratch off gray area and scan the QR code to verify authenticity. If there is no gray area, the product is either not new or not genuine. So, try natin.
So I think authentic naman. So in case na ito rin yung bibili nyo, gawin nyo na lang din yun guys. That's it guys. Follow me para kung mag-post ako ng mga bagong videos, so make sure to follow me or subscribe para in case na mag-post ako ng mga bagong videos, updated ka and makita mo sa mga news, sa newsfeed mo. So comment below if anong thermal paste ang gamit mo at tuwing kailan ka rin nagpapalit ng thermal paste based dun sa gamit mong brand. So that's it guys. Thank you for watching and see you in my next video.